Noong 1987, si Doyle Ham ay nahatulan na makitil matapos mapatunayang kumitil sa isang tao habang nagsasagawa ng pagkuha ng hindi kanya. Pinatawan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Gayunpaman, habang naghihintay sa death row, nagkaroon siya ng lymphatic cancer, isang sakit na sa huli ay naging dahilan upang mailigtas ang kanyang buhay. Bandang 9:00 ng gabi noong February 22, 2018, si Doyle ay nakatali na sa kama, handa ng kitilin. Ngunit dahil sa kanyang cancer treatment, hepatitis C at matagalang paggamit ng tila ipinagbabawal, nahirapan ang execution team na matagpuan ang kanyang mga ugat. Halos 3 oras silang nagsikap ngunit nabigo. Sa panahong iyon, 11 beses siyang tinusok sa kanyang mga binti, bukong-bukong at maging sa singit. Dahil dito, nagtamo siya ng ilang pinsala sa kanyang mga internal organs. Pagsapit ng 11:27 ng gabi, sumuko na ang execution team at pagsapit ng hating gabi, nag-expire na ang legal death warrant. Dahil sa palpak na proseso, natakot ang mga autoridad na ulitin ito dahil sa posibleng backlash at mga demanda. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang parusa, pinalitan ito ng habambuhay na pagkakabilanggo. Bagamat nakaligtas si Doyle sa parusang kamatayan, nakitil pa rin siya noong 2021 dahil sa komplikasyon mula sa kanyang cancer. Samantala, hindi kasing swerte ni Doyle si John Babacom Lee na 3 beses na muntik ng makitil ngunit patuloy na nakaligtas. Si John ay dating nagsilbi sa British Royal Navy ngunit natanggal matapos magtamo ng mga pinsala sa katawan. Si John Babacom Lee ay naging isang kriminal matapos mahuli sa pagnanakaw ng silverware na nagkakahalaga ng $20 mula sa kanyang amo. Matapos siyang makalaya mula sa bilangguan, nagpasya ang kanyang amo na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, natagpuan ang kanyang amo na kitil. Dahil sa kanyang dating kriminal na record, sa katotohanang siya lang ang tanging lalaking nasa bahay noong panahong iyon, at sa pinsala na nakita sa kanyang braso, agad na pinaghinalaan si John bilang kumitil. Ang ebidensyang laban sa kanya ay pawang mga hinala lamang, ngunit sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya at isang maayos na paglilitis, hinatulan siya ng kamatayan. Dinala si John sa kitilan, ngunit nang sinubukan siyang kitilin, hindi bumukas ang trapdoor. Sinubukan nilang itest ang mekanismo nang wala siya at gumana ito ng maayos, pero tuwing siya ang nakatayo roon, hindi ito nagbubukas. Matapos ang 3 na bigong pagtatangka, nagpanik ang mga tao dahil tila mas nagmumukhang isang uri ng mental na pagpapahirap kaysa sa isang hatol ng kamatayan. Sa puntong iyon, tumanggi ng ipagpatuloy ng tagakitil ang proseso. Dahil dito, binago ang kanyang sentensya mula kamatayan patungo sa habambuhay na pagkakabilanggo. Mas lalo pang gumanda ang kanyang sitwasyon nang tuluyan siyang mapalaya makalipas ang ilang taon matapos paulit-ulit na iapela ang kanyang kaso. Si Wenceslao Moguel naman ay nahuli sa panahon ng Mexican Revolution at inakusahan bilang isang rebelde at traidor. Wala siyang natanggap na tamang paglilitis at agad na pinatawan ng parusang makitil sa pamamagitan ng firing squad. Sa isang execution na tulad nito, 9 na opisyal ang sabay-sabay na nagpapaputok mula sa malapitan at ang panghuling bala, ang tinatawag na coup de grace, ay direktang itinutok sa kanyang ulo para matiyak ang kanyang pagkawala. Ngunit tila itinadhana siyang mabuhay. Matapos ang 10 putok ng bala, inakala ng mga opisyal na tapos na ang kanilang trabaho at basta na lamang silang umalis. Gayunpaman, hindi talaga nakitil si Moguel. Sa halip, nagkunwari siyang kitil hanggang sa umalis ang kanyang mga berdugo. Nang masigurong wala ng tao sa paligid, gumapang siya patungo sa isang simbahan kung saan siya inalagaan at ginamot hanggang sa gumaling. Bagamat nabuhay siya, lubos na nasira ang kanyang mukha dahil sa tama ng bala. Kalaunan, naisalaysay niya ang kanyang himalang pagkaligtas. Noong 1650 naman, si Anne Green ay isa sa mga nakaligtas sa isa sa pinakamatindi na pagkitil sa kasaysayan. Siya ay isang tagasunod na nagkaroon ng lihim na relasyon sa apo ng kanyang amo at nabuntis. Sa kasamaang palad, siya ay nakunan. Dahil sa matinding takot sa maaaring mangyari sa kanya, sinubukan niyang ilibing ang labi ng sanggol sa isang hukay. Ngunit siya ay nahuli, kinasuhan ng pagkitil, at dinala sa Oxford Castle upang kitilin. Noon, hindi laging maayos ang pagpapatupad ng parusang pagkitil. Nang mahulog si Anne mula sa kitilan, hindi siya nawala kaagad. Sa halip, halos 30 minuto siyang nagpupumigla sa lubid hanggang sa inakala ng lahat na siya ay wala na. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, kinabukasan, nang buksan ng mga doktor ang kanyang kabaong, napansin nilang mahina pa siyang humihinga. Sa halip na tapusin ang kanyang buhay, ginawa nila ang lahat upang siya'y maibalik sa ulirat. At ang pinakakamanghamanghang bahagi, matapos niyang makaligtas sa pagkitil, na pagdesisyonan ng mga autoridad na siya ay ipawalang sala at tuluyang pinalaya. Naniniwala sila na ito ay isang tanda mula sa Diyos na si Anne ay inosente. Ngunit habang si Anne ay hindi nararapat sa kanyang parusa,
Hindi ganun ang kaso para kay Romel Broom, isa sa mga pinakakasuklam-suklam na kriminal sa kasaysayan. Nagsimula ang mga kriminal niyang gawain noong bata pa siya, na nagsimula sa maliliit na pagkuha ng hindi kanya at kalaunan, ay umabot sa mga pagkuha ng sasakyan, na nagresulta sa kanya na paulit-ulit na makulong. Talaga namang inilagay ni Romel ang kanyang sarili sa isang hindi matatawarang sitwasyon nang anuhin niya ang dalawang babae at kitilin ng isa, habang patuloy niyang sinisikap gawin ito sa isa pang babae. Isa siyang halimaw na hindi tumigil sa kanyang kalupitan. Si Romel ay nahuli at hinatulan ng makitil sa pamamagitan ng lethal injection. Ngunit tulad ng nangyari kay Doyle Ham, nahirapan ng execution team na mahanap ang kanyang mga ugat. Kaya't nagsimula silang magtusok ng karayom at hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang pagkakataon, tumama pa ang karayom sa kanyang mga buto. Nang magtagal, binawi nila ang kanilang pagtatangka. At dahil sa pagkabigo ng prosesong iyon, pinilit ng abogado ni Romel na ipatigil ang kanyang muling pagkitil. Ngunit hindi pumayag ang korte at itinakda ang bagong petsa ng kanyang pagkitil sa June 7, 2020. Ngunit muli, nagkaroon siya ng swerte at na-delay pa ito ng 2 taon. Sa huli, hindi na natuloy ang kanyang parusa at nakitil si Romel sa loob ng bilangguan dahil sa sakit. Ngayon may isa pang tao na hindi nararapat sa kanyang parusang kamatayan, ngunit nakaligtas, si Willie Francis. Noong 1944, isang pharmaceutical na nagngangalang Andrew Thomas ang kinitil sa Louisiana. Ang kaso ay nanatiling malamig sa loob ng 9 na buwan at bigla na lamang inaresto si Willie Francis sa Texas dahil lamang sa hinala ng pagpasok ng pinagbabawal. Ayon sa mga pulis, nahanap daw ang wallet ni Andrew sa bulsa ni Willie. Habang nasa paglilitis, sunod-sunod na hindi pagkakatugma ang lumabas sa mga kwento ng mga detektib. Nawala ang mga ebidensya at hindi man lang nagbigay ng depensa ang abogado ni Willie. Walang alinlangan, naghahanap lamang sila ng masisisi kaya't ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan. Nakulong si Willie at hinatulan na makitil gamit ang electric chair. Nang siya ay itinali sa upuan at inihagis ang switch, nagsimula siyang sumigaw at magwala. Napag-alaman na ang gwardiya na dapat mag-set up ng chair ay hindi ito maayos na naihanda dahil lasing siya. Dahil dito, nakaligtas si Willie at nag-apela ng kanyang muling pagkitil. Subalit, hindi sila tumigil at patuloy nilang itinuro si Willie bilang may sala. 1 taon pagkatapos ng insidente, ibinigay muli ang electric chair kay Willie at sa pagkakataong ito, gumana na ito at natuloy na ang kanyang pagkawala. Bagamat hindi nakaligtas si Willie sa kanyang parusa, si Zainab Katoda ay nakaligtas mula sa isa sa pinakamatinding parusang kamatayan. Noong 20 taong gulang siya, inakusahan si Zainab ng pangangalunya sa Iran. Ang ganitong krimen sa bansa ay may kaakibat na parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato o stoning. Sa ganitong parusa, ang kalahating bahagi ng katawan ng tao ay inilibing sa lupa habang ang itaas na bahagi ay nakataas. Mula doon, maaaring hulihin at batuhin siya ng mga tao hanggang sa makitil. Bagamat pinilit ng mga tao sa kanyang bayan na pigilan ang stoning, nagpatuloy ito hanggang sa inakala nilang wala na siya. Dinala siya sa morgue, ngunit bigla nilang napansin na siya ay may mahinang hininga. Agad siyang dinala sa ospital at natulungan siyang gumaling ng buo. Pinalakas ng mga mamamayan ng Iran ang kanilang mga hinaing laban sa gobyerno upang ipawalang sala si Zainab at sa wakas, ito ay naging matagumpay. Inalis ang kanyang parusang makitil at siya ay naging isang malayang babae